Paano nga ba mag-double booking? Dito naka-address eh. Magkakaproblema tayo pagdating sa ganyan. Sabi naman tong customer na to, ayaw na sumagot eh. Canceling ko to eh. Basta lagi nyo tatandaan, bago kayo kumuha ng double booking, magpapaalam muna kayo sa customer. Ito lang ma'am. Ito lang ma'am. Dito naka-address eh. Nilen Pau Cellphone Repair. Sa taas? Sa gilid? Saan ka boss? Doon? Papasok ako ron? Tawagan ko. Tawagan natin yung customer. Hello ma'am. Ma'am, nandito na po ako dun sa may Nilen Pau Repair. Oh. Marami ba kayong pinabook? Hindi naman. Pinabook din kami. Kasi ito nakalagay. Ay, akala ko hindi ko masyado na yung pangalan. Sorry. Salamat pa. Sino po magbabayad daw doon? Sige pa. Loko to si Sir eh. Ayun mga kabiwan moto, na-pick up na natin. Good morning nga pala mga kabiwan moto. Hindi ako nakapag-intro kanina. Long ride na naman tayo. Titignan natin kung mahanapan natin o masasabayan natin para mag-double book tayo. Sayang din yung isang biyahe natin eh. Ilang beses ko kinausap si Siri. Sabi niya tinawagan ko, siya pala talaga. Ayan mga kabiwan moto, tambay muna tayo dito. Hanapan natin ng kasabay ito. Dito muna tayo para sigurado. Ayan mga kabiwan moto, nakakuha na tayo ng pang double booking natin. Tawagan natin yung customer para malaman natin kung ano yung papadeliver niya. Ayan mga kabiwan moto, sumasagot yung customer, pick upin natin. 2.3 kilometers simula dito sa pwesto ko. Bali 8 minutes natin ita-travel to. Paano nga ba mag double booking? Yan ang pag-uusapan natin habang nabiyahe tayo kay Lalamove. Bali unang-una mga kabiwan moto, syempre bago kayo mag double booking, magpapaalam muna kayo sa customer na sasabayan nyo lalo na't malayo. Tapos pag pumayag, mag double booking kayo. Although yung ginawa ko is ang nauna ko nakuha is pagkain, pero ang kagandahan naman dito is banana chips lang naman kasi siya. Hindi naman siya masisira kasi preserved na yung banana chips, kaya sinabayan ko. Hindi na rin naman ako nagpaalam. Pero kayo magpapaalam kayo ha. And pangalawa mga kabiwan mo to, dapat same way lang sila. Ibig sabihin isa lang yung way nila. Kung pa-south yan, dapat pares pa-south yan. Tapos madadaanan dapat or malalagpasan. Basta same way sila, same route sila. Hindi pwedeng ang first booking mo is nasa north tapos kukuha ka ng pa-south. Magkakaproblema tayo pagdating sa ganyan. Kasi sasakit ang bulsa nyo, magkakaproblema kayo sa bulsa, magkakaproblema kayo sa gas dahil nagastos kayo, mag-additional gasolina kayo, at siyempre sa lahat sasakit ang ulo nyo, magkakaproblema kayo sa ulo. Kasi paano nyo gagawin, paano nyo didiskarte yan na i-deliver nyo siya ng parehas kung magka-opposite siya na lugar. Kaya dapat same way lang sila. Gaya nito, ang booking ko is pa Tagaytay, tapos yung pangalawang booking na nakuha ko is Pamindes. Same way lang naman sila, doon din ang daan nun mga kabiwan mo to. Kaya wala nang magiging problema pagdating doon. Kaya okay lang, double booking ko siya. Tsaka malapit lang naman din parehas yung pick up, kaya walang magiging problema rito. Hopefully, hindi wala magiging problema dito. Promise yan. Bali ang layo na itong first pick up na to. Itong second pick up na to, dun sa first pick up ko kanina is 3 kilometers lang. Diba? Magandang maganda siya. Bali ang rate na ito mga kabiwan mo to, isang 149 at isang 172. Bali 300 plus na agad ang takbo natin. So hindi ka lugi, diba? Isang takbo mo 300. Kaya yun ang maganda, kagandahan sa double booking. Makakatipid ka sa gas, makakatipid ka sa oras, pero ang problema rito, hindi pa natin confirm kung ano ipapadala ni ma'am. Baka mamaya sobrang laki nito. Pero bahala na, diskartehan na lang natin. Hindi kasi nagre-reply eh. Hopefully, maliit lang yung pipikapin natin. Ano to? San Marino? Central? Ano to? Hindi ba dito? Hindi ba to dito? Wrong pin. Sige, salamat. Wrong pin? Ayup na yun. Ayun lang. Ano to? Wrong pin. Sir!
Sa Lalamove po to, sir. Sir, sa ano ba ipapadala, sir? Kinukontak ko po yung sa pick up, hindi po sumasagot. Diskartehan na lang natin mga kabiwan mo to kung sakaling malaki yun. Sayang kasi yung takbo natin eh. Kung isa lang itatakbo natin. So, ganun lang yung discarding gagawin ninyo. Unang-una syempre, dapat magpapaalam kay customer. Kahit hindi ako nagpaalam. Pero, wala, hindi ko na nasabi. Tapos pangalawa, syempre dapat isang way lang sila para hindi kayo magkakaroon ng problema regarding dun sa drop off ninyo. Para hindi siya salungat na way, hindi kayo mahirapan, hindi siya malayo. Dapat ganun yung discard ninyo. And pangatlo, syempre dapat pagkain, gaya niya mga pagkain, dapat hindi niyo siya sinasabayan. Dapat diretso yon. Syempre maliban na lang kung ang pangalawang nakakuha ninyo pagkain. Kasi ang ano to yung waiting time, lalo na yung mga pagkain na kailangang malamig, kailangan mainit, yung mga ice cream, ganyan-ganyan. Syempre matutunaw yung mga pagkain sa lamig. Ganun yun, kaya pinagbabawal yun. Pero ito, dahil chips naman, hindi naman siya masisira o hindi naman siya tutunaw, okay lang. Opo. Ina namang customer to. Sabi naman tong customer na to. Ayaw na sumagot eh. Canceling ko to eh. Opo. Ayun mga kabiwan mo to, may miscommunication pala si sir tsaka si pick up tsaka si drop off. Hindi pa sila nag-inform ng hindi pala nila alam isa't isa. Grabe, kung nadamay. Ayun mga kabiwan mo to, nagkaroon ng problema yung second pick up natin. Bali hindi nagkaintindihan yung deliver tsaka yung pick up. Kaya ang nangyari, ang nagpa-booking pala yung drop off. Tapos walang kaalam-alam si pick up. Hindi pa daw available yung items. Yun lang ang problema natin mga kabiwan mo to. Pero hindi pa rin natin nagiging problema yun. Kasi dahil sa abala, binigyan tayo ni sir ng 100 pesos di sa may pick up. Kaya okay na rin yun. Kaya ang gagawin natin dito mga kabiwan mo to, diretso na natin to. Hindi na natin to hahanapan ng kasabay. Kasi masyado nang matagal yung items na hawak natin. Kaya babakbakin na natin to. Doon na lang tayo kukuha sa ano. At least naka-sandahan naman na tayo. Pwede na yun. Bali 250 pa rin naman tong takbo natin. Isang takbo lang. Kaya goods pa rin to mga kabiwan mo to. Babiyahe tayo ng 29 kilometers. Abutin ito ng 50 minutes. Bali ampere nito mga kabiwan mo to is 169. Picturean ko lang ma'am ha. Okay na to ma'am. Ay salamat ma'am. Ayun mga kabiwan mo to 200. Ayun mga kabiwan mo to, talagang napakaswerte natin lagi sa tip. Ayun mga kabiwan mo to, ganun lang ang diskarte ninyo. Although na cancel yun, pero okay lang kasi binigyan tayo ng sandaan ni sir eh. Hindi sila nagkaintindihan eh. Pero ganun lang yung sistema nun mga kabiwan mo to. Basta lagi nyo tatandaan, bago kayo kumuha ng double booking, magpapaalam muna kayo sa customer. Importante yun. Pag hindi pumayag, huwag nyong gawin i-double booking. Pero pag pumayag si customer, okay lang yun. Kasi usually mga customer kaya hindi sila pumapayag kasi minsan urgent yung items, kaya hindi sila napayag. Pero kung hindi naman urgent yun at pumayag naman sila, dun yung i-go. Wala nang problema ron eh. Wala kayong magagawa doon kung ayaw ng customer. Pangalawa, syempre dapat isang ruta lang sila para hindi kayo mahirapan. Kasi kayo rin mahihirapan nun eh. Abala kayo sa oras, abala kayo sa gasolina, syempre magdadagdag kayo ng kilometer ninyo. And then syempre sakit sa ulo yun, magkasalungat na lugar. Kaya dapat laging yung isasang-alang yun. Dapat magdadaanan sila pareha. Dapat same way lang sila. Ganun ang diskarte sa pag-double book. At syempre pangatlo mga kabiwan mo to, kung ang unang pick up ninyo is pagkain, wag niyo nang sabayan. Wag niyo nang sabayan siya. Wag na kayo mag-double booking kasi nasa rules ni Lalamove yun na pagkapagkain, hindi dapat sinasabayan yan. Okay lang sana kung parcel, ganun. Pero kung pagkain, hindi siya pwede sabayan. Lalo na kung ang pagkain like ice cream o kaya yung mga may init na pagkain, kung madidelay yun, so hindi pwede madelay yung pagkain. So hindi kayo pwede mag-double book pag naunang na-pick up nyo ang pagkain. Yun lang yun. So bali mga kabiwan mo to, abang-abang tayo ngayon dito ng booking. Sa isang takbo natin yung mga kabiwan mo to, actually dapat dalawa yon. Kung hindi na cancel yung mga kabiwan mo to, nasa 350 yon yung isang takbo natin na yon. Kaso syempre sayang din talaga nawala yung 100. Yung takbo natin ngayon is 250 lang, pero okay na rin yun, goods pa rin yun. Kaya nag-aabang tayo ngayon, tingnan natin kung may pabalik. Tapos kung 250 uli yun, double booking uli tayo para pagbalik natin doon 300 plus o 500 plus na yung kita natin, balikan lang. Yun mga kabiwan mo to, pinasukan na tayo. Amadeo papuntang Imus. Bali 205 ang rate nito mga kabiwan mo to. Simula dun sa tinatambay natin, babiyahe tayo papuntang pick up ng 6 kilometers. At ang pipick upin natin is tinapay daw. So hindi natin alam kung gaano kalaki yung tinapay na yon. I-check natin. Kung maliit lang,
Alam na. Double booking, sabayan natin. Nandito na tayo sa Kagubatan, mga kabiwan mo to. Dito natin pipick upin yung ano, yung DC Farm. DNC Farm pala. Pick up po ng bread. Pipick up daw ng bread. Oo, papunta ito, oh. Papuntang Buhay na Tubig. Dito yan. Saan ako, sir? Diretso? Kanan ka tapos kaliwa tapos kanan diretso na. Pag-ahon, kanan, kaliwa. Okay, salamat. May tindahan doon? Salamat. Wow, ang ganda rito ah. Uy, rough road. Ano yung bakery? Diretso lang. Ito na ba? Ito ba yun? Ano? Ito ba yun? Ito lang, ma'am. Ito lang, ma'am. Ang payment na ito, ma'am, doon na po, no? Salamat po. Yan, alis na tayo mga kabiwan mo to dito. Wala kasing signal. Bali, paid credit to mga kabiwan mo to. So, ibig sabihin, bayad na to sa GCash and papasok to sa cash wallet natin. So, baka hindi ko nasabayan to mga kabiwan mo to. Kasi syempre, alam niyo naman, gaya na sinabi ko kanina, pagkain to. And malaki siya. Kaya hindi ko na siguro siya sasabayan. Para diretso na sa Imus na lang tayo kukuha ng booking pa uwi. Papunta na tayo dun sa ating drop off. Babiyahe tayo ng 1 hour and 10 minutes. Aabutin to ng 39 kilometers. And ang fare nito mga kabiwan mo to is 205. Bali bayad na po siya. Paid credit po siya. Ibig sabihin bayad na siya online, bayad na siya through GCash. Yun nga pala mga kabiwan mo to, hindi ko siya sinabayan kasi nga malaki siya and pagkain siya. Lang lagi nyong tatandaan na pagkain ang unang nakuha ninyo, wag nyo nang sabayan. Although secured naman siya, tinapay naman siya. So hindi ko na ite-take yung risk na yon para hindi na tayo magtagal dun sa paghihintay. Kasi baka hinahabol to mamaya, magmimerienda, mainit pa kasi sa mismong factory ng mga tinapay ko siya kinuha. So mainit pa yon, kaluluto lang nun. Kaya nag-decide ako na idiretso ko na to para dumating dun sa drop off na mainit-init pa. Ayan mga kabiwan mo to, na-deliver na natin. Naglolo ko kanina yung apps kaya pati yung pickup dito na ginawa. Hindi ko may drop. 5 minutes daw. Ayan mga kabiwan mo to, nakakuha na tayo. Bali 800 meters lang to mga kabiwan mo to. 90 pesos. Nandito na tayo. Donut. Lalamog po. Ano pa padala sir? Joanne. Maliit lang pala. Yan mga kabiwan mo to, maliit lang yung deliver. I-deliver na natin to, 11 kilometers to, 24 minutes. And titignan natin kung kaya natin sabayan. Yan mga kabiwan mo to, hindi ko na ipapakita sa inyo pag drop natin ito. Bali ang main topic naman talaga natin is yung tamang proseso ng pagdo-double booking. Sana nagustuhan ninyo and may natutunan kayo kahit pa paano. Yun lang po is based lang sa aking experience and based lang sa aking pag-oobserba. And kung may mga hindi ako nasabi na alam niyo, please comment down below. And kung gusto niyo naman ganito klaseng vlog, please consider to subscribe to my channel para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. Once again, my name is B1 Moto. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye-bye!